Magandang araw sa mga followers ng Pinoy Mystery Horror. Ako si Jaime. At ang kwento ko ngayong gabi ay tungkol sa isang karanasan na hindi ko malilimutan. Mula pagkabata, madalas na ako magkaroon ng bangungot. Pero ang isang ito, ibang klase. Nangyari ito ilang taon na ang nakalilipas noong nagsisimula pa lang ako sa bagong trabaho bilang isang caretaker ng isang bahay sa Pasig. Simple lang naman ang trabaho ko, magbantay ng bahay habang nasa kondo ang mga may-ari nito. Maganda ang bahay, malinis at may malalim na swimming pool. Mukhang easy money lalo na't mataas ang sweldo. Ang sabi, may kwento raw na may multo sa bahay. Kaya walang gusto magtrabaho dito. Sa isip ko, diba nonsense naman yun? Easy pera to. Ano pa nga ba? Kaya tinanggap ko kaagad. Noong una, normal lang ang lahat. Nililinis ko ang bahay, nagpapahinga, at minsan nagpapalamig sa tabi ng pool. Pero isang gabi, biglang bumagsak ang poste ng kuryente sa isang malapit na kanto. Nabangga daw ng truck ng basura. Dahil doon, nawala ng ilaw sa buong bahay. Walang magawa, edi matulog na lang, sabi ko pa sa sarili ko. Sa gitna ng dilim, nagtaklubong ako ng kumot at sinubukang matulog. Buti na lang hindi taginit. Pero maya-maya lang, nagising ako sa tunog ng katok sa bintana. Hindi ko na napansin kung anong oras na yon. Naku, ano yun? Akala ko nung una baka dumating na ang mga may-ari ng bahay. Kaya lang napansin ko, hindi ako makagalaw. Binabangungot na naman yata ako sa isip ko. Relax, panaginip lang ito. Pero bakit parang sobrang totoo? Sa gilid ng paningin ko, may bata akong nakita. Ang mga mata niya, itim na itim. Parang walang mga puti. Nakangiti siya, nabukang-buka ang bibig. Kita ang mapupurol niyang mga ngipin kahit na may kadiliman sa loob ng silid. Napatingin ako sa kanya kahit ayaw kong tumingin dahil pati ulo ko ay hindi ko magawang maibaling sa ibang direksyon. Hindi ko maigalaw ang katawan ko pero gusto kong tumakbo. Pilit kong iniisip, bangungot lang ito. Bangungot lang. Pero ang takot ko, ibang klase. Maya-maya, bigla siyang nawala. Hindi ko maintindihan, basta nawala lang bigla. Akala ko tapos na. May narinig akong pag-iyak malapit sa pintuan. Tumindig ang balahibo ko. Gusto kong umiwas ng tingin pero napilitan akong tingnan ang pinto. Parang nagkukusa ang mga mata ko na gawin iyon. Andun siya ulit, nakatayo lang sa kabila. Dahan-dahan niya binuksan ang pinto at ang tunog ng bawat sibag niya ay parang nagpapabagal ng tibok ng puso ko. Lumapit siya sa kama. Sa gilid ng mga mata ko, nakita ko ang ngiti niya. Mas malaki, mas nakakatakot. Hindi ko na kinaya ang takot, nanalangin na lang ako. Diyos ko, gisingin niyo na ako. Sambit ko sa isip ko. Sa wakas, gumalaw ang katawan ko. Pagdilat ko, wala na ang bata. Doon ko na siguradong panaginip na. Nakahinga ako na maluwag. Hindi ko na magawang bumalik sa pagtulog. Nanatili akong gising hanggang umaga. Nang bumangon ako para maglinis, nagulat ako. Basa ang sahig sa tabi ng pool kahit wala namang ulan kagabi.
Kinuwento ko ang nangyari sa mga kapitbahay. Hindi ko talaga maiwasan eh. Doon ko nalaman ang nakapangingilabot na pangyayari sa bahay na iyon. Matagal na panahon ang lumipas, may batang nalunod sa swimming pool. Ayon sa kanila, naglalaro raw ito malapit sa tubig nang biglang nadulas at mahulog. Natagpuan siya ng ama niya sa pinakamalalim na bahagi ng pool. Pero ang kakaiba, nakaupo raw ang bata, parang tahimik na naghihintay sa ilalim ng tubig. Maaaring sa hirap na inabot, lumaki ang mga mata niya, nakanganga ang bibig, pero wala na siyang buhay. Para bang tanggap na niya ang kamatayan. Simula noon, sabi nila, may nagpapakita raw sa bahay. Isang bata na tumatakbo, umiiyak, o nakatingin mula sa malayo. Pero kadalasan, malapit ito sa swimming pool. Sabi nila, hindi raw matahimik ang kaluluwa nito. Pagkatapos kong marinig ang kwento, doon ko naramdaman ang tindi ng pangyayari. Kaya pala ganun, sabi ko sa sarili ko, hindi ko na kaya. Kinausap ko ang may-ari ng bahay at sinabing hindi ko na kayang ipagpatuloy ang trabaho ko kahit doblihin pa nila ang sweldo ko. Wala nang makakapagpabalik sa akin doon. Mabuti na lang at hindi ako napahamak o namatay sa takot. Pero hindi ko malilimutan ang gabing iyon. Hanggang ngayon, naiisip ko pa rin ang nakapangingilabot ng ngiti ng batang iyon. At ang tubig sa sahig kinabukasan. Kung tutuisin nga, sino ba naman ang hindi kakabahan sa kwento? Ang kwento ng isang batang nalunod at hindi matahimik. Dito ko na lamang tatapusin ang aking kwento. Maraming salamat po sa pakikinig. Kung may sarili kayong kwento, huwag mahihiyang magpadala sa Pinoy Mystery Horror. Hanggang sa susunod mga ka-mystery.